Kinabukasan ay pumasok na si Zeke sa Valhalla. Napansin nito na malaki ang pagkakaiba dito kaysa sa dati niyang akademya. Dahil mas malaya at kalmado ang learning facility na ito. Ngayon ay inaantay niya ang guide na inutusan ni Dean Flober. Hindi nagtagal ay may tumawag sa kanya. Tinanong nito kung siya ba si Zeke Draker at sinabi na siya ang inutusan ng Dean na mag-tour sa kanya rito sa Valhalla. Ngunit walang reaksyon si Zeke kaya parang napahiya ang lalaki. Sinabi nito na masyado siyang seryoso at kailangan niyang mag-relax muna. Tinanong ni Zeke kung siya ba ang ipinadala ni Dean Flober. Ngunit kinulit siya ng lalaki at sinabi na masyado siyang tensyonado kaya hindi niya narinig na sinabi na niya ito kanina pa. Nagpakilala siya na siya nga ang kanyang guide at ang pangalan niya ay Diego. Nagulat si Zeke nang marinig ang kanyang pangalan. Sinabi ni Diego na mahilig siya sa musika lalo na sa mga percussion instruments mula sa Southern Region at gusto niyang magkasundo sila. Pumayag naman si Zeke. Sinabi ni Diego na mukhang kumakalma na ito. Hindi ni Zeke inaasahan na makikilala niya si Diego. Dahil sa nakaraan niyang buhay, si Diego ang tinatawag na Metered Knight at siya ay isa sa 5 Divine Knights. Ang 5 Divine Knights na ito ay ang mga knights na malaki ang naging partisipasyon sa Continental War. Ang 3 sa mga ito ay hindi pa ipinapakilala, ngunit ang pang-4 ay ang Lightning Knight na si Reyna Draker at ang ika-5 ay si Diego na Metered Knight. Sinabi ni Zeke na ngayon lang niya na-realize na sila palang 5 ay mga alumni ng Valhalla. Kalaunan makalipas ang ilang oras nilang pag-ikot sa Valhalla, ay sinabi ni Diego na nagugutom na siya. Tinanong niya si Zeke kung nakakain na ba ito ng Southern cuisine dahil may alam siyang lugar na makakainan nila. Lumipat ang eksena at makikita na kumakain na si Zeke. Nagulat siya nang matikman ang pagkain at sinabi na ang sarap naman ito. Natuwa si Diego at ipinagmalaki ang luto ng Southern Region. Sinabi niya na kagandahan dito sa Valhalla ay authentic ingredients ang kanilang ginagamit at mataas din ang kalidad ng mga pampalasa. Tinanong niya si Zeke kung nakapunta na ba ito sa South. Sinabi ni Zeke na hindi pa at tinanong kung paano siya napadpad dito sa Valhalla kung isa siyang Southern native. Sinabi ni Diego na mahabang istorya ngunit ang kanyang mga magulang ay namumuno sa isang maliit na kaharian doon. Napagtanto ni Zeke na isa pala siyang aristokrat. Ang Southern Continent ay binubuo ng maraming kaharian at ang pinakamalaki sa mga ito ay ang Cusco Kingdom. Sinabi ni Diego na sa madaling salita ay isa siyang prinsipe sa isang kaharian doon. Hindi naman makapaniwala si Zeke na isa siyang royalty dahil sa makulit na pag-ugali nito. Sinabi ni Diego na ini-insist kasi ng mga matatanda sa kanila na kailangang magpatuloy ang tradisyonal na twin swordsmanship ng kanilang pamilya. At dahil ipinanganak siya na likas na mahusay sa twin swordsmanship, ay napadpad siya rito sa Valhalla. Ngunit sinabi nito na wala siyang interes sa swordsmanship at mas mahalaga sa kanya ang music. Napatanong na lang si Zeke kung paano na ang kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Ngunit hindi siya sinagot ni Diego at inimbitahan na lang siya na sumali sa kanilang music research club. Lumipat ang eksena sa loob ng auditoryo. Tinanong ni Zeke kung okay lang ba na pumasok sila dito kahit hindi nila year ito. Sinabi ni Diego na kailangan na niyang alisin ang kinaugalian sa nakaraang akademya dahil dito sa Valhalla ang lahat ay malaya. Maaari niyang gawin ang kahit ano basta makakatulong sa kanyang pag-aaral at kung may gusto siyang pakinggan na lecture ay maaari niyang pasukan ito. Ngayon ay may special lecture silang pinuntahan. Nabalitaan niya kasi na maraming naghanda para rito, ngunit hindi niya alam kung bakit. Narinig ni Zeke na may mga nagbubulungan at pinag-uusapan siya. Tinatanong nila kung siya ba si Zeke Draker, ang pinakabatang nakapag-enroll dito sa Valhalla. Sinasabi rin sa bulungan na isa siyang direktang descendant at napabalita na tinalo ang isang instruktor. Narinig ito ni Diego at nagulat na isa siyang Draker. Sinabi ni Zeke na hindi pa ba niya alam at ipinakita ang guwantes na may marka ng dragon sa kanyang kamay. Tinanong ni Diego kung ano ito. Sinabi ni Zeke na ito ang guwantes ng mga Pure Blood Awakeners at ang marka na ito ay patunay na isa siyang Pure Blood. Nagulat si Diego dahil ang buong akala pala nito ay ayaw lang ni Zeke marumihan ang kanyang kamay habang kumakain sila kanina. Natuwa naman si Zeke dahil sobrang inosente ni Diego tungkol sa mga Draker. Ngunit sinabi niya na mas nakakatuwa ang kanyang reaksyon nang malaman na isa siyang Pure Blood Awakener. Napagtanto ni Diego na kaya pala maangas siya noong una silang magkita. Nahiya naman si Zeke sa kanyang sarili. Sinabi ni Diego na dapat pala si Zeke ang nanglibre sa kanya dahil mayaman ang mga Draker. Hindi na nakapagsalita ang mga nagbubulungan kanina dahil sa ingay nilang dalawa. Kalaunan ay dumating na ang professor at sinabi nito na tumahimik na ang lahat. Ang nasa kanila palang harapan ay si Dean Flober kaya makikita na biglang naging snappy ang mga kadete. Sinabi ni Zeke na kaya pala marami ang pumasok sa lecture na ito ay dahil ang mismong Dean ang magiging tagapagsalita. Ngunit si Diego ay hindi nakikinig at ipinakita kay Zeke ang lyrics ng sinulat nitong rap music. Makatapos ang ilang minutong pagsasalita ng Dean, ay sinabi nito na mayroon silang bisitang pandangal.
Napakahirap imbitahan ng taong ito dahil isa siyang Black Knight at madalas ay nasa misyon. Umuwi lang siya ngayon kaya nagkaroon sila ng pagkakataon. Makikitang natuwa si Zeke dahil ang bisita pala sa lecture ay ang kanyang master na si Duke Dexter. Nagbulungan ulit ang mga kadete dahil nakilala nila ito. Sikat kasi ang mga Black Knights dahil sa kanilang lakas at sobrang bihira lang ang umaabot sa antas na ito. Sinabi ni Dexter na nagpapasalamat siya dahil nakikilala pa rin siya ng mga kadete kahit na nagretiro na siya at umalis na sa battlefield. Nagbigay na siya ng lesson at sinabi na bagamat inabot niya ang antas ng isang Black Knight, ay nagsimula rin siya na isang normal na kadete ng akademya. Hindi inaasahan ni Zeke na magiging makabuluhan ang lecture ng kanyang master. Ngunit sa sobrang haba nito ay nakatulog na ang mga kadete. Tamad na sila dahil 2 oras na siyang nagsasalita, kaya iniisip ni Zeke kung hindi pa ba ito titigil. Mabuti na lang at pinutol na ni Dean Flober ang kanyang speech. Sinabi nito na ipapakilala na niya ang pangalawang speaker, at dahil sa wala na silang oras at alam naman niyang kilala ito ng lahat, ay hindi na siya magbibigay ng introduksyon. Nagpapasalamat siya na kahit sobrang busy nito bilang isang Guardian Knight, ay binigyan niya ng oras ang akademya at pumunta rito. Nagulat si Zeke nang marinig kung sino ang speaker. Alam niya kasi na sa pamilya Draker ang mga Knights ay nahahati sa mga kategorya. Mula ito sa mga ordinaryong Knights na nasa ibaba hanggang sa mga Guardian Knights na nasa pinakaitaas. Sinabi niya na wala pa sa 10 ang mga Guardian Knights na ito, kaya sigurado siya na isa rin itong prominenteng figure sa kasaysayan. Makikita naman na nag-aalala ang Dean dahil hindi pa rin pumapasok ang bisita na kanyang ipinakilala. Wala pa namang 1 minuto ang lumilipas ngunit tensyonado na ang lahat kung sino ito. Nakatingin lang si Zeke at hinihintay kung sino ang papasok. Isang magandang babae na may kakaibang kulay na buhok at nakasuot ng battle armor ang pumasok sa auditorium. Natuwa ang mga kadete at sinabi na mabuti na lang at pumunta sila rito. Nagulat si Zeke nang sinabi ng mga kadete na hindi sila makapaniwala na personal nilang makikita ang White Silver Knight. Kaya tinitigan niyang mabuti ang Guardian Knight na pumapasok. Siya pala ang una sa linya ng mga direktang descendants ng pamilya Draker at ang tinatawag ng karamihan na White Silver Knight na si Carly Draker. Lumipat ang eksena at ipinakita ang bayan ng Aizon. Isa itong importanteng puerto ng Central Continent dahil sa ligtas at magandang geographical na lokasyon nito. Sa ibaba nito ang Southern Continent at sa bandang silangan naman ang Dolta Republic. Ngunit ang bayan ng Aizon ay may madilim na nakaraan. Ang bayan na ito ay okupado ng mga pirata dati. Walang batas sa lugar na ito noon at ang lahat ng klase ng krimen ay pangkaraniwan lang na nangyayari araw-araw. Ngunit nagbago ang lahat ng ito nang maging isang ganap na knight si Carly Draker at sinimulang linisin ang mga pirata. Makaraan ng 5 taon na pakikipaglaban, ay wala nang makikitang pirata sa bayan ng Aizon. Sa ilalim ng proteksyon ng mga Draker ang bayan ng Aizon ay naging pinakamaunlad na puerto. Makaraang maubos ang mga pirata sa paligid ng bayan na ito, ay umatras ang mga nakaligtas na pirata at nagtago sa ibaba ng Dolta Republic malapit sa Southern Continent. Dahil sa achievement na nagawa ni Carly ay pinarangalan siya at naging pinakabatang Guardian Knight. Ang maging Guardian Knight ang isang bagay na hindi nagawa ni Abel kahit pa nasa kanyang kamay ang lahat ng resources. Bumalik ang eksena sa auditorium at makikitang si Carly na ang nagsasalita. Hindi inaasahan ni Zeke na ang importanteng speaker na inaabangan ng lahat ay ang kanyang panganay na kapatid. Naalala niya na sa panahong ito ay magkalaban si Carly at Abel sa posisyon na maging susunod na pinuno ng pamilya. Hindi niya agad ito nakilala dahil hindi na sila nagkita sa nakaraang buhay. 5 taon kasi itong nakipaglaban sa mga pirata at nang umuwi na ito, ay wala na siya sa pamilya dahil itinakwil na siya ng mga ito. Sinabi ni Carly na tumahimik ang lahat at nabalot ng mabigat na pressure ang buong auditorium. Makikitang nanginginig at pinagpapawisan ang mga kadete. Natuwa si Zeke nang makita ang reaksyon nila. Sinabi niya na sino ba naman ang hindi matatakot sa sigaw ng isang Guardian. Sinabi ni Carly na ang pag-ugali ng mga kadete ngayon ay malayong-malayo sa disiplina ng Valhalla noong siya ay nag-aaral dito. Siguradong ikinahihiya sila ng kanilang mga ninuno dahil ang respeto at pagtahimik kapag may speaker na sa harapan ay hindi man lang nila magawa. Tinanong niya kung ano ba ang kabayaran ng kapayapaan na tinatamasa nila ngayon. Ito ay nagmula sa dugo at luha ng kanilang mga ninuno. Walang halaga kung basta alam nyo lang ito. Dahil ang bagay na ito ay dapat nakatatak sa bawat aksyon na ginagawa ng isang knight upang magkaroon ng kahulugan. Maipapakita nila ito sa matinding pagsasanay, sa pagsunod sa mga utos, at sa pagkakaroon ng mabuting pag-iisip. Ito ang pagiging isang tunay na knight. Makaraan ng speech ni Carly ay narinig ni Zeke ang usapan ng mga kadete. Sinasabi nila na mas gusto pa nila ang speech ni Duke Dexter. Sinabi ni Zeke na maganda ang konteksto ng speech at advice ni Carly, ngunit mukhang walang epekto ito sa henerasyon ng mga kadete ngayon. Mag-isa na lang si Zeke ngayon dahil nagpaalam na si Diego.
Naisip niya na maganda na rin ito dahil magkakaroon siya ng pagkakataon na hanapin ang naiwang sekretong aklatan ni Terakan. Ngunit biglang may tumawag sa kanya kaya napatigil si Zeke sa paglalakad. Si Carly pala ito, ang kanyang ate at gusto siyang makausap. Lumipat ang eksena sa training room ng Valhalla. Inilabas ni Carly ang kanyang espada kaya nagulat si Zeke dahil ito ang mithril sword ng Holy Kingdom. Ang Holy Kingdom ay matatagpuan malapit sa bayan ng Aison. Dahil dito siguradong problema rin nila ang mga pirata. Iniisip ni Zeke na maaaring sa pagtanaw ng utang na loob ay ibinigay nila kay Carly ang mithril sword at armor ng kahariang ito. Ito na rin ang dahilan kung bakit siya tinawag na White Silver Knight dahil sa kanyang itsura kapag suot niya ang mga equipment na ito. Sinabi ni Carly na gusto niyang makita ang abilidad ni Zeke ng 100%. Sinabi ni Zeke na mukhang umabot na sa kanya ang balita na isa na siyang Blue Knight. Inilapag ni Zeke ang kanyang espada at sa tunog pa lang ay malalaman mo na sobrang bigat nito. Ngunit baliwala lang ang bigat nito kay Zeke. Sinabi ni Carly na ipakita niya ang kanyang abilidad ng walang tinatago. Gustuhin man ni Zeke ay hindi niya ito magagawa. Dahil sa ngayon hindi lang naman si Carly ang may gustong makaalam ng kanyang tunay na abilidad. Kaya bakit niya ilalagay ang kanyang sarili sa disadvantage na posisyon? Ang makarating sa antas ng isang Blue Knight sa kanyang edad ay wala pang nakakagawa kung hindi siya lang. Kaya kapag kumalat pa ang balita na isa na siyang Red Knight ay siguradong kikilos na ang pamilya Siemens at gagawin ang lahat ng paraan upang mawala siya. Lalo na at nasa gitna sila ngayon ng laban kung sino ang magiging kasunod na pinuno ng pamilya. Isa pa ay kung malalaman ito ng kanyang ama ay gagawin nito ang lahat upang siya ay makontrol. Kaya ang ipakita ang lahat ng kanyang abilidad ay hindi pa niya magagawa hanggat hindi pa niya nalalampasan ang pinuno ng pamilya. Biglang nawala si Carly dahil sumugod na ito kay Zeke. Nagulat si Zeke sa lakas ni Carly. Napuwersa nitong ibaba ang kanyang espada at kasunod nito ay nakita niyang palapit sa kanya ang espada ni Carly. Nahagip siya nito kaya agad niyang dini-activate ang kanyang passive na healing factor. Alam ni Zeke na isang Guardian Knight ang kanyang kalaban, at siguradong mapapansin nito kung gagamit siya ng passive healing, kagaya ng nangyari kay Duke Dexter dati. Nagpalitan pa sila ng mga tira at makikitang nahihirapan si Zeke. Sinubukan niya na mag-counter ngunit siya pa ang tinamaan ni Carly. Napaisip si Zeke kung kailangan na ba niyang ipakita na isa siyang Red Knight. Dahil sa limitasyon ng isang Blue Knight ay hindi man lang siya makalaban. Ipinakitang tumalon si Carly at mas mataas na siya ngayon kay Zeke. Tumambling siya sa itaas at sumugod ng buong puwersa. Ngunit napigilan ni Zeke ang kanyang espada, yun nga lang ay may puwersa pa rin ito kaya bumagsak si Zeke sa arena. Sinabi ni Zeke na sa lakas ng tira ni Carly ay siguradong nahati na kung ibang espada ang kanyang gamit. Alam rin ito ni Carly kaya sinabi nito na maganda ang kanyang espada. Makikita naman si Zeke na nahihirapan pa rin. Makalipas ang ilan pang sagupaan ay makikita na dumistansya si Zeke kay Carly. Sinabi ni Zeke na wala talaga siyang magagawa dahil isang Red Knight ang kanyang kalaban habang siya naman ay pinipigilan ang kanyang lakas sa antas ng isang Blue Knight lang. Tinanong ni Carly kung bakit niya inalis ang kanyang depensa dahil ba malayo siya sa kanya. Nagulat si Zeke nang makita ang papalapit na Aura Blade. Nakalimutan niya na bago pa makuha ni Carly ang title na White Silver Knight ay mas kilala siya sa tawag na Giant Blade. Ito ay dahil sa kaya niyang kontrolin ang laki at haba ng kanyang Aura Blade na parang espada ng isang higante. Tinamaan nito si Zeke at makikitang tumalbog siya. Makikita rin ang impact dulot ng malakas na tira ni Carly. Mukhang hindi nagawang masalag ni Zeke ang kanyang tira dahil naiwan nito ang kanyang espada. Napagtanto ni Carly na hindi niya napigilan ang kanyang puwersa. Ngunit nagulat siya nang makitang may kumikilos sa likod ng mga alikabok. Lumabas si Zeke at pinipilit na lumakad, subalit halos matumba ito sa bawat hakbang. Ngunit palabas lang ito ni Zeke at mukhang kumbinsido naman si Carly. Sinabi niya na napahanga siya nito dahil hindi siya makapaniwala na magagawa niyang mablock ang kanyang tira at mas higit pa si Zeke sa kanyang inaasahan. Makikita naman si Zeke na umaakting pa rin at nanginginig. Mukhang naawa si Carly sa kanya kaya tumigil na ito at sinabi na mayroon siyang kailangan sa kanya. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi ay biglang bumagsak si Zeke at nawalan ng malay. Nakita ni Carly na seryoso ang mga internal injury na natanggap nito. Iniisip niya kung naubos ba ang aura ni Zeke dahil wala siyang maramdaman dito. Agad niyang kinuha ang high-tier healing potion ng pamilya Draker at agad na ipinainom kay Zeke. Makikitang umilaw ang buong katawan ni Zeke at kasunod nito ay bahagyan niyang ini-activate ang kanyang healing factor. Baka kasi mapansin ni Carly kung bigla na lang siyang makarecover ng tuluyan. Sinabi ni Zeke na alam niya kanina na parating ang tira ni Carly, ngunit mas minabuti niyang magpanggap pa rin na isang Blue Knight upang itago ang kanyang tunay na lakas. Hinayaan niyang mapinsala siya ng kaunti nang tumama sa kanya ang espada. Nakahanda na siyang dumipensa, ngunit nang dumikit sa kanyang katawan ang aura ni Carly ay kusa na lang itong nag-react.
Dahil siguro ito sa komposisyon ng kanyang katawan na inire-reject ang aura. Dahil hindi naman alam ni Carly na wala talaga siyang aura, ay inisip nito na ginamit ni Zeke ang lahat ng kanyang aura upang isagad ang kanyang limitasyon at dahil dito napinsala ang kanyang internal. Bumangon na si Zeke at kinapitan ang kanyang ulo. Tinanong ni Carly kung okay lang ba siya. Umiti si Zeke at sinabi na okay naman ako, madam. Tumungo si Carly at sinabi na simula ngayon ay tawagin na lang siya nitong ate. Nagulat si Zeke dahil hindi uso ang ganitong tawagan sa pamilya Draker. Lumipat ang eksena at makikita ang isang karwahe malapit sa labas ng bayan. Sinabi ni Carly na may inihanda siyang green tea na nagmula pa sa Eastern Region. Naalala ni Zeke na ganito rin ang naging encounter nila ng kanyang ama noon. Mukhang kalat na ang balita na mahilig siya rito. Sinabi ni Zeke na hindi siya makapaniwala na nasa loob sila ng isang ordinaryong karwahe dahil napakalaki ng pagkakaiba ng loob nito kaysa sa labas. Sinabi ni Carly na ito ay upang mag-blend sila sa karamihan. Tinanong ni Zeke kung bakit at sumagot naman si Carly na dahil sa mga ngatay na night. Nagpanggap si Zeke na wala siyang alam at tinanong kung si Sir Abel ba ang kanyang tinutukoy, ang pangalawang anak ng pamilya Draker. Sinabi ni Carly na ikwekwento niya ang lahat sa kanya. Nakasaad sa tenets ng kanilang pamilya ang Oath of Neutrality, ngunit ilang beses nang nilabag ni Abel ang kridong ito. Kasalukuyan siyang pumapanig sa imperyo at nakikialam sa kabuluhan sa pagitan ng alensya at ng imperyo. Napagtanto ni Zeke na kumikilos na pala si Abel ng ganito kaagap, isang bagay na hindi niya nalaman sa nakaraang buhay. Tinanong niya kung alam ba ng Four Seasons Fortress ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Carly na mukhang alam naman nila ngunit hindi nila ito pinapansin. Divided kasi ngayon ang posisyon ng Four Seasons Fortress dahil ang iba sa mga elders nito ay sumusuporta sa imperyo at sila rin ang nasa likod ng pagkilos ni Abel. Tinanong ni Zeke kung ang lahat ba ng mga elders ay nakuha na ng imperyo. Sinabi ni Carly na hindi pa naman lahat, ngunit hindi rin nila kinukondina ang mga pumapanig sa imperyo. Sinabi ni Zeke na kung ganito ang sitwasyon, ay hindi magtatagal at babaliktad na ang lahat. Ito rin ang iniisip ni Carly kaya hindi niya maaaring pabayaan si Abel sa kanyang ginagawa dahil siguradong mauwi ito sa isang malaking digmaan. Hindi nagsalita si Zeke dahil alam niyang tama ang prediksyon ni Carly. 3 taon na rin ang nakakaraan nang siya ay bumalik at 7 taon mula ngayon ay magdideklara ang imperyo ng malawakang Continental War. Dahil dito maraming inosenteng tao ang mamamatay. Magdidilim ang langit at babaha ng dugo sa lupa. Ngayon lang niya napagtanto na kaya pala nagkaroon ng opening sa giant blade ni Carly kanina ay dahil sa kanyang pag-aalala sa kanya. Mukha man siyang matapang at may nakakaintimidang presensya dahil isa siyang Draker, ay mayroon din siyang busilak na puso at mabuting kalooban. Sinabi ni Carly na pag-isipan ni Zeke ito ng mabuti dahil malaki ang posibilidad na palabasin silang traidor ng pamunuan ng pamilya Draker. Nagpasalamat si Zeke sa konsiderasyon sa kanya ni Carly, subalit buo na ang kanyang desisyon at agad na sumumpa ng katapatan sa kanya. Sinabi ni Zeke na maaaring hindi pa siya experienced, ngunit nakahanda siyang sumama sa layunin ni Carly. Natuwa si Carly nang marinig ito at nagpasalamat sa kanyang bunsong kapatid. Lumipat ang eksena sa research facility ng Valhalla. Sinabi ni Zeke na sa nakaraang buhay, bagamat itinakwil na siya ng pamilya Draker, ay alam pa rin niya ang lahat ng nangyayari dito dahil sa mga impormasyon na ibinibigay ni Kate. Hindi niya inaakala na ang korupsyon sa pamilyang ito ay laganap na bago pa man ang Continental War. Noong una ay plano niyang umalis sa pamilya Draker upang maiwasan si Abel at lihim na bumuo ng puwersa na may kakayahang labanan ito sa parating na malawakang digmaan. Ngunit dahil sa iisa sila ng layunin ni Carly, ay hindi na ito kailangan dahil mas maganda na ang kanyang sitwasyon ngayon. Habang nasa loob siya ng pamilya ay mas magiging madali sa kanya ang bantayan at pag-aralan ang mga kilos ni Abel. Dahil siguradong mapupunta kay Carly ang focus nito. Sinabi ni Zeke na ang goal niya ngayon ay maging isang opisyal na knight at tulungan si Carly na makuha ang puso ng publiko. Bagamat mas panganay si Carly at isang guardian knight, ay hindi naman siya pure blood awakener at hindi rin nagmula sa malaking pamilya. Dahil dito naagaw ni Abel ang suporta ng mga opisyal ng pamilya sa nakaraan niyang buhay. Ngunit kung ang isang pure blood awakener at opisyal na knight ang magbigay ng lantarang suporta kay Carly, ay magagawa nila na kahit papaano ay maibalanse ng bahagya ang timbangan. Ang iniisip ngayon ni Zeke ay kung bagay ba sa kanyang maging knight dahil isa siyang bayarang mersenaryo sa nakaraang buhay. Isang karakter na malayong-malayo sa isang marangal na knight. Makikitang malapit na si Zeke sa kanyang destinasyon. Nasa loob siya ngayon ng Valhalla Research Facility at ito ang dahilan kung bakit siya pumasok sa Valhalla. Dito kasi matatagpuan ang sikretong aklatan ni Terakan. Pumasok siya sa loob at sinabi ng system na nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Nagtataka naman si Zeke kung dito na ba talaga ang tamang lokasyon. Dahil mukhang wala namang kakaiba rito at halos mga pangkaraniwang libro lang ang nasa paligid.
Inaasahan pa naman niya na may makikita siya ritong kakaiba na kagaya ng puso at pangil ni Bahamut. Napaisip tuloy siya ngayon kung nasayang lang ba ang pagpasok niya dito sa Valhalla. Ngunit sa kanyang paglalakad ay may lumabas na system message. Sinabi nito na natagpuan niya ang data restoration point. Biglang may bookshelf na lumabas sa kanyang harapan. Nagulat si Zeke dahil dumaan siya rito kanina ngunit wala naman siyang nabangga. Sinabi ng administrator na nadetect nito ang sekretong aklatan ni Terakan at kukonekta na siya rito. Napaisip si Zeke na kung ang bookshelf na ito ay lumalabas lang kapag nadidetect ng system, ay natural lang na hanggang ngayon ay wala pang nakakadiskubre rito. Sinabi ng system na ang mga impormasyong laman ng sekretong aklatan ni Terakan ay nakalink na sa kanyang system. Hinati na rin ng system ang mga laman nito sa kategorya. Nakita ni Zeke na nahati ito sa 4. Sinabi ni Zeke sa system na humanap ito ng mga impormasyon na makakatulong sa kanyang mabilis na paglakas. Kinumpirma ng system ang kanyang request at humanap ng mga aklat na tugma sa kanyang hinahanap. Lumabas sa aklatan ang isang libro na may title na Sekretong Teknik ng True Dragon Swordplay. Sinabi ni Zeke na hindi pa niya naririnig ang teknik na ito kaya tiningnan niya kung sino ang gumawa. Nagulat siya nang makita na sinulat pala ito ng pangunahing apprentice ni King Kaiser na si Shelton Draker. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.